Boxing update mga tol, WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani. May update na next fight daw niya ang number 1 challenger na si Vincent Astrolabio. Ito na ang pagkakataon ni Vincent Astrolabio na maging world champion ulit. Kailangan lang niya talunin si Junto Nakatani sa Japan. Siyempre, dadayo na naman ang ating kababayan sa Japan mga tol. Hindi pwedeng puntos lang ang gagawin ni Vincent Astrolabio dyan. Kailangan niya i-knockdown si Junto Nakatani o kaya i-knockout. So kakayanin ba ng ating kababayan na si Vincent Astrolabio na i-knockdown o i-knockout itong si Junto Nakatani? Sa ngayon, number 10 pound for pound si Junto Nakatani, habang number 1 pound for pound si Naoya Inoue. Plano nga ng manager ni Junto Nakatani, gusto nila ipunin ang 4 na belt sa Bantamweight Division. Sa ngayon kasi 4 na Japanese fighter ang may hawak sa 4 na major belt. Kaya madali na lang sa mga Japanese promoter na ikasa ang unification fight. Para ngayon lang nangyari sa history mga tol na purong Japanese ang nakahawak sa major belt sa Bantamweight Division. Matatandaan mga tol na ipon ni Naoya Inoue ang 4 na major belt sa Bantamweight Division. Bago umakyat si Inoue sa Super Bantamweight, binakante niya ang lahat ng titulo. Matapos mabakante ang lahat ng titulo sa Bantamweight, pinaglalabanan ito ng mga contender. Nakuha dati ni Jason Moloney ang WBO, pero ngayon na-upset siya ng isang Japanese. Kaya kung magkaroon ng unification fight sa Bantamweight, siguradong Japanese na naman ang maging undisputed champion. Baka nga isa si Takuma Inoue sa maging undisputed. Kung magawa ni Takuma Inoue na maging undisputed din sa Bantamweight at sundan ang yapak ng kapatid, isang history ang magagawa ng magkapatid na Inoue. Kaya abangan po natin mga tol kung masisira nga ba ni Vincent Astrolabio ang pinaplanong unification fight ng mga Japanese. Abangan din natin si Raymart Gaballo dahil number 1 challenger ito sa WBO. Ewan ko lang kung bababa ito sa ranking matapos ma-knockout sa round 1. Baka biglang ibaba sa ranking si Raymart Gaballo at hindi na siya ang maging number 1 challenger. Pero malay natin mga tol, magawan ng paraan ni Sean Gibbons at si Raymart Gaballo pa rin ang mapapalaban sa champion. Sa ibang banda naman, tatay ni Devin Haney na si Bill Haney. Sinabi niya rito, Devin Haney's attorney has now written an 8-page letter to the New York Commission asking for Ryan Garcia to be disqualified, which would award Devin Haney the victory due to ped use. Prohibited use of IVs and admitting missing weight was a tactic for an unfair advantage. Gusto ng kampo ni Devin Haney na ma-disqualify si Ryan Garcia para ibigay daw kay Devin Haney ang panalo. Parang imposible naman na mangyari ito mga tol. Pwede pa siguro maging no contest. Pero kung i-disqualified nila si Ryan Garcia at gagawing panalo si Devin Haney, mukhang hindi ata maganda yon mga tol. Ibibigay sa'yo ang panalo kahit 3 beses kang bumagsak. Parang hindi naman nakaka-proud na panalo yon sa kampo ni Devin Haney. Pero itong araw ang nare-request ng kampo ni Devin Haney sa New York Commission. Tingin ko hindi papayag dito yung kampo ni Ryan Garcia. So ano ang reaction nyo dyan mga tol kung sakaling ibigay kay Devin Haney ang panalo?